today's video guys, gagawa tayo ng common mistakes in doing makeup. So, ito yung mga karaniwang nakikita ko sa mga young ladies out there or mga ladies na nagme-makeup, okay? So, nirecord yung video na to para pagtawanan sila or whatsoever. So, I just want to make their mistakes into a good one or gagawin natin kung ano ba yung tama na gawin sa pagme-makeup, okay? So, yep. By the way guys, pasensya na kayo at hindi na ako masyadong nakakapag-upload these days because I'm so busy doing some of the things for some other documents. Left side ko guys, ito yung tamang gawin. Ito naman sa right side ng face ko, ito yung mga common mistakes na ginagawa mga babae na nagme-makeup, okay? So, let's start guys. Wala akong nilagay sa aking face and unfortunately guys, nag-record na ako ng video but then again, pagkatapos ko, hindi pala siya na-save. Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Kaya, take 2 ito. Okay, so anyways guys, so I'll be using for the foundation as my foundation. Ito si Press, si Images Cushion BB Cream. So ito siya guys. Ayan siya. Dito sa Mistake Park. And then, I'll be using si Squad Cosmetics here sa aking left side. Okay, sa common natin, it's gagamit talaga tayo ng lighter shade. So, lighter shade na pressed powder or foundation kahit na hindi match sa ating mukha. Kahit naman ako guys, minsan gumagamit naman talaga ako ng medyo lighter sa aking skin tone kasi acidic ako. So, I need to choose 1 to 2 shades lighter than my skin tone kasi mag-oxidize siya sa skin ko. Pero, yung minsan kasi yung mga babae, hindi nila ginagawa ng paraan na maging skin tone yung ginagamit nilang pressed powder. Ito yung always na makikita ko masyadong maputi sa kanila. Kung hindi naman masyadong maputi, masyadong dark. Pasensya na at medyo maingay sa kwarto kasi nandito yung anak ko. Naglalaro din. And then, meron ding nagaganap na construction dyan lang sa tapat ng bahay namin. Kaya medyo masyadong maingay din. Okay? So, bear with me guys. Okay, so ayan. So, tapos nyan, gagamitin natin si Squad Cosmetics in the shade beige. Dito naman sa left side. So, little goes a long way. So, yellow undertone naman talaga to si Squad guys. Pero, ito na yung pinaka-dark na shades in the liquid foundation nila. So, ayan siya. Nilalagay ko lang siya lahat. Ginaganyan lang natin. So, ayan na guys. So, yellow undertone ko siya. So, medyo kahawig din naman siya ng aking skin tone. Yan yung dapat guys. I know, tayo mga Pilipino, mahirap naman talagang maghanap ng ka-shade mo na foundation or pressed powder. Medyo mahirap naman talaga. It's either medyo maputi sa'yo or medyo dark sa'yo or kung minsan sakto na siya sa skin tone mo pero mag-oxidize pala sa'yo. So, as for me, hindi pa talaga ako nakahanap ng talagang swak na swak sa aking skin tone. But, yep, as for now, ito yung ginagamit ko si Squad Cosmetics. Okay lang din naman siyang gamitin sa akin. Okay, so sa pressed powder tayo, guys. Ang gagamitin ko dito, it's si Detail Makeover na pressed powder. And then, iano ko lang siya. Idadab ko rin. Maliit lang naman. So, ito yung good side ng aking mukha. Ayan. Okay? So, dito naman sa kabila, guys, ang gagamitin ko, it's si Nichido. Wala akong masyadong maputi talaga. So, in the shade Creamy Glow. Hi! Sobrang maingay na talaga. Okay, so next tayo guys. So, for the kilay, ang gagamitin ko dito sa right side ko, it's si Kokoryo in the shade Black. Ito yung
pinaka talagang nakikita ko ha. So, kapag nag-eyebrow kayo guys, ito yung karaniwang nakikita ko na mistake. Ayan ha. Yan. Tapos, ginaganyan pa. Ginaganyan pa. And then, ginaganito pa. Okay, so ito yung karaniwang nakikita ko guys na sa eyebrow. So, please, kahit na black yung hair nyo, dapat din naman, huwag nyo naman ganituhin. Kasi masyadong maraming products na yung nilalagay nyo sa eyebrows nyo. Maganda na nga yung eyebrows nyo, tapos ginaganito nyo pa. So, ito yung ginagawa ko sa aking good side ko guys, yung gagamitin ko. Ito si Ever Belena in the shade brown. Kahit na black yung hair color ko, but still ginagamit ko dark brown or brown. Tapos, ginagawa ko guys, it's dito lang na banda na area na to, sa end part. So, dyan ako mag-start, tapos, inaano ko lang yung eyebrows ko. Shini-shape. Tapos, nilalagyan ko siya ng ganyan. And then, meron siyang brush. So, hindi na ako maglalagay ng product dito sa unahan guys. So, ginagawa ko, ginaganyan ko siya. Binabrush ko lang siya guys. Papunta dito sa inner side. Ayan. So, dapat meron siyang shadow effect dito sa unahan. Huwag nyo nang lagyan ng kung ano-anong product. Okay? So, ganyan lang siya. So, tingnan nyo naman oh. This one or this one. Dapat i-darken nyo din naman siya dito up until the end part. Okay? So, yup. Ganyan siya dapat guys. Ano yung gusto nyo? Ito? For me, mas prefer ko this one rather than this one. Okay? So, any product guys, a little goes a long way. Huwag nyo masyadong damihan. And then, dun tayo sa part ng eyeshadow guys. So, for the eyeshadow, always naman nakikita ko, it's more on light. Light na light, tapos nilalagyan niya lahat. So, kukuha lang ako ng eyeshadow nito. So, here's sa side na bud part. Meron tong a little bit shimmer. So, ginagawa nila, it's here. Nilalagay nila lahat ng ano nila. Ganyan. Ayan. Tapos nyan, kukuha pa tayo ng red. Or ito siya. Ito na lang. Tapos, ginaganyan pa. Nilalagay nila lahat. Tapos, kita nyo, meron siyang part na hindi masyadong blended. Ganito yung always na ginagawa. Tapos, inaabot nila sa eyebrows nila or sa kilay. So, yan yung bad part, guys. And then, paano ko ba ito siya gagawin? Dito sa aking good side. So, sa good side ko, guys, it's kukuha lang ako ng brush. And then, kukunin ko yung kanina. Ito una. Yung parang pink. May pagka-pink. Pink na red. So, itatakta ko lang siya kasi masyadong pigmented ko. And then, doon ako sa aking crease area. Ito siya. So, sa fold area ko. So, dyan ko lang siya ilalagay. Ayan. And then, I will just blend it out. Be-blend siya outwards, guys. And then, I will just continue to move on the crease area. And then, let's just make it. Pwede naman kayong kukuha pa ng product kung gusto niyo pa. Tapos, kukuha ako ng clean brush. And then, i-blend. So, lahat ng eyeshadow, guys, much better talaga na i-blend nyo siya using the other
other na brush kasi to avoid harsh lines. So, see? Asan yung mas maganda? Tapos niyan, guys, kung gusto niyo pang magdagdag, pwede naman kayong magdagdag. And then guys, magka-cut crease tayo. So, kukuha lang ako ng kaunting foundation, guys. Ayan. And then, kukunin ko ulit siya, guys. Kung ano yung nilagay natin siya na una, dito sa kabila. Yung sa bad side. Doon tayo sa eyeliner, guys. So, sa eyeliner, isang eyeliner lang yung gagamitin ko. Dito sa bad side and then sa good side. So, sa bad side, guys, ito yung karaniwan na nakikita ko sa eyeliner, okay? So, masyado nilang kinakapalan. So, mascara tayo, guys. So, for the mascara, wala naman masyadong common mistakes. So, I'll just be back and I will put mascara, okay? Okay, so, nakalimutan ko, guys. So, for the eyeliner pala, always, gagawa kayo ng ganitong eyeliner. So, masyado nyo siyang ginaganyan. Pinupull nyo yung pag-eyeliner nyo tapos black pa. So, as for me, dito sa kabila naman, yung gagawin ko, it's halfway lang. Hindi ko masyadong nilalagyan lahat. Okay, so, ganyan lang siya. Halfway lang, guys, ng ng eyeliner. So, tingnan nyo naman yung difference niya, di ba? Dito, lumaki nga yung mata nyo, pero, parang naging singkit na ewan. Dito, it's well-define talaga o makikita talaga yung eyes nyo, yung eye shape nyo, ganyan. Okay? So, tapos naman yan, dun pupunta tayo sa contour. So, paano ba mag-contour? Common mistakes ng pag-contour. So, sa pag-contour, guys, yung usually na nakikita ko, it's like, masyadong pakak. So, wala akong medyo dark na pang-contour. So, ito na lang yung gagamitin kong eyeshadow. Masyadong ganyan yung contour. Tapos dito pa. Masyadong ganyan. And then here naman sa kabila, so yung gagamitin ko sa contour, ito si Advanced Face Trio Everbelena. So ito yung medyo slant siya, guys. And then here, so, hindi nyo masyadong kita kasi nga yung contour, guys, it's medyo naglalagay din naman siya ng parang shadow effect lang na maliit yung mukha niya. So, yep. So, ganyan lang naman. And then, tapos yan, guys, it's a blush on. So, sa blush on, yung common mistake, kita ko, it's like parang ganito. Ganyan. Pak na pak yung contour. So, ganyan yung karaniwang nakikita ko sa pag-contour. Parang pakak na pak nga, ganyan. Apple of the cheeks talaga. So, yun. So, as for me naman, guys, sa blush on, it's kukuha lang ako ng kaunti. And then, I'll just put a little here. Medyo na tayo yung ating eyeshadow. So, dapat yung ating ang ating blush on is hindi masyadong pigmented. So, parang lang siya, parang natural na sun-kissed. Ganyan. So, ganyan. Konti lang din naman. So, ayan siya, guys. So, ano yung gusto nyong gawin? Dito, yung mistake, or here?
diba? And then, for the contour sa nose contour naman, yung karaniwan na ginagawa nila, masyadong dark, tapos hindi pa nila talagang klarong-klaro. Ganyan. Tapos hindi pa blend. So, dito naman sa kabila, kukuha lang ako ng maliit. And then, here lang. Nag-contour tayo pero hindi masyadong kita. Yun. Yan. Okay, so tingnan nyo. Okay! Malapit na tayo matapos, guys. So, bear with me kahit na medyo maingay talaga dahil sa construction na nagaganap. And for now, let's go to our lipstick. So, for the lips, so every time that you will use colors in your eyes, so dapat gumamit kayo sa inyong lips ng neutral or like a nude lipsticks, okay? So, if kapag gumamit naman kayo ng neutral colors sa inyong mata, pwede naman kayong gumamit ng pulang lipstick. Okay? So, ganyan lang naman. So, yep. Let's start with the red lipstick. So, usually, yung iba dyan, it's gumagamit ng red lipstick. So, ayan. Ayan. So, ayan na yung sa kabila. So, dito naman sa kabila, yup, pwede naman akong gumamit ng red lipstick. But, ano lang siya, guys. Ganito lang. So, sa inner side, ombre effect lang to, guys. So, ayan. Dito sa kabila versus here. Okay? And then, for the nude lipstick as well, so, ito yung karaniwang nakikita ko. Ito na yung part na masyadong mahirap tanggalin itong red lipstick na to kasi naan na talaga yung lips ko eh. Tingnan nyo. Wait ha. Yan. So, sa nude lipstick naman, side guys, gagamitin ko to si Everbelena Matte Nudes in the shade Dulce kasi masyado tong light sa akin eh. Parang patay yung lips ko nito. Ayan. So, ayan, tingnan nyo. Parang patay yung lips nyo, diba? So, every time that na gumagamit kayo ng nude lipstick or a neutral lipstick, as long as maganda siyang tingnan. So, I'll be using the good side ni Everbelena Lip Define Matte Matic in the shade Neutral Mocha. Okay, so ayan ang ating kabila, guys. So, meron siyang kulay na brown itong si Neutral Mocha rather than the other one which is si Dulce na may pagka-mauve siya na ewan. Ganyan siya. So, ayan. Ito siya, medyo may kulay brown siya, guys. Ganyan. And then the other side. Okay? So, ayan guys. So, I am finished with my makeup. Ito yung common mistakes. Yan yung common mistakes. And then, ito naman yung kung paano ko siya gagawin. Okay guys? So, guys, ano ba yung gusto nyo gawin sa makeup? Ganito ba kayo mag-makeup? Or, much better na ganito yung makeup nyo? Ito yung gusto kong gawin kapag nagme-makeup ako rather than this one. So, please, every time that you will put makeup, better na lesser lang yung product na ginagamit nyo. Kaysa sa naman marami kayong inilalagay
sa inyong face tapos ma-irritate pa yung skin nyo, di ba? Naman meron kayo na learn sa aking makeup or tutorial for today. And then please, guys, the lesser the product that you will apply to your face, the better. Rather than the more product that you will apply to your face, it will irritate your skin. Thank you so much guys for watching, and please, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below para naman ma-notify kayo in case I have a new videos upload. Okay guys? And don't forget that every one of us has its own unique beauty. Okay? Be your own self and have confidence. See you soon on my next video. Bye guys!